na to, napakatagal ng ganito ang nangyayari sa amin. Siguro mga 35 years na. St. Timothy, ang kontratista dito. Pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. May question sa kalidad ng ating flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakapaon sa lupa. Butas-butas pala itong dike na ito. Dapat buo ito dahil sa report namin completed ito. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakapaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig sa ilalim naman. St. Timothy, ang kontratista dito. Kaya titignan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na pinigay nila sa mga kababayan natin. Ang katotohanan, under specification, yung dike dahil nasa bakal, tapos nakita mo kung pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture, pati meron kami mga diver na sinisid dun sa ilalim. At nakita talaga very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi magandang trabaho. Talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Kaya kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil ipapakita natin ito what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. May dredging pa dapat. Tapos, ito pa. Lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Na pumapasok, naglalakad sa baha, yung simyento madulas kasi nga nagkakalumot. Hinihiling ko sana na maremedyohan tong riprap na hindi natapos. 4 na taon na kaming nagdurusa. Yun lang ang hihilingin ko na masolusyonan hanggat maaga. Kasi dahil kung sa susunod na taon ulit, baha pa rin ang titikman namin. Kaya, Pangulo, tulungan nyo kami. Huwag na sa matanda, hindi bali na matanda na yung mga bata ang kawawa. Minsan, naglalakad dito sa karsada, madulas, nadadapa. Kaya, kung maaari, yun lang, masolusyonan tong riprap na to. Pag po bumaba, napakahirap po dito sa amin Lalo na po sa pagkain yung pagpunta pong bayan, ang gagamitin lang po bangka.
Yung pati pag kumati naman po hindi ho agad kumakati. Pagka po yung mga estudyante, sa bangka rin po sumasakay. Sana nga po ay masolusyonan na po kasi nakakasawa na po. Di na po kami naalis. Ibuhat po ng mga nagdaang taon na to. Sunod-sunod taon-taon na lang po. Minsan po, 2 beses pa, 1 taon kami binabaha. Pagdating po sa amin ng Pangulong BBM, ay napapasalamat po kami dahil po sa tagal po ng panahon. Ngayon lang po napuntahan ng Pangulo ang aming bayan at isa po napili ang aming barangay. Sana nga po ay masolusyonan ni Pangulo yung aming kahilingan na yung riprap po ay magtuloy-tuloy na. Dito po sa kalsada hanggang dito po. Pagka po doon sa bukid, tubog tao po. Meron pong party na dito po minsan doon po sa may hanggang bewang lang. Dito po sa may gawin namin hanggang dibdib na. Tapos yun sa may tinatawag pong sa Longga compound, talaga pong halos hindi na po gano'n silang natutuyuan. Matuyuan man po, January. Tapos pag nag-umpisa ang ulan, may tubig na naman po sila uli. Kaya po hirap po talaga ang yung tiga-bulusan, lalo na po ang mga estudyante. Madalas po, katulad po dapat nung may pasok na po, 2 linggo po agad. Kapapasok na 1 linggo, 2 linggo po agad. Nahinto na naman po. Talaga po hindi namin random yung pagkakaano po ng ganyang kalaking halagang presyo. Yung flood control po na yan. Paano po namin mararamdaman? Lagi po kami baha. Yung una pong gawa, buti nga po yung dito po sa tapat namin, tinaasa na po yan. Yung una pong gawa talaga mababa. Kaya pag umandun din po ang maapaw din po. Yan nga po, hindi po maapaw. Kaya lang po, marami pong link yung sa mga gilid. So, tumatagas din po. Kasi po ang pagkakagawa po nila, tama po naglagay po sila ng bakal, tapos nagsalansan lang po ng mga bato na nakasako. Nung nataasan nila na salansan, noon lang po nila sinemento. Tapos dinatagan lang po nila ng konting bakal. Kaya po doon tumatagas din po yung tubig. Talagang minsan malaking perwisyo sa amin kasi katulad ng mga nagtatrabaho, hirap na hirap talaga sila kapag wala silang masakyan. Siyempre, pag may trabaho na ganun, may oras yun. Nalilate sila at minsan wala pang masakyan, hindi nakakapasok. Sabi nga kanina ni Presidente, kompleto na daw lahat ito. Pero hindi naman totoo, putol-putol. At saka yung iba pa, parang hindi maganda ang pagkagawa kasi tumatagas sa ilalim. Kumbaga sa tinipid pa. Kaya talagang malaking perwisyo. At saka matagal na to, napakatagal ng ganito ang nangyayari sa amin. Siguro mga 35 years na mula nung napunta ako rito. Dito, papasok rin naman dito ang tubig kahit na mayroong harang ay ibang lugar. Yung kaputol naman nun, doon dinadaanan ng tubig. So, hindi talagang minsan kahit tong kalsada na to, hindi rin madaanan ng kahit tao nga, hirap na hirap. Kung hindi palalagyan ng lubid ang paligid nito, hindi talaga kami makakasuba. Matatangay ka talaga. 96.4 million peso po pala bakit hindi naman nagawa ng maayos? Bakit ganito pa rin? Wala rin pagbabago. At hindi rin naman kung ganun kalaking halaga, dapat gawang ayos na ayos na to. Pero parang wala naman nangyari. Mensahe ko po sa ating Pangulo, sana po masolusyonan na ang nangyayaring pagbaha dito sa amin. Talaga sana po, kung hindi sana pag nagawa niyo po sana kaming tulungan sa hinihiling namin na makontrol na yung pagbaha dito. Kasi sa totoo lang, ang hirap talaga. Sana magawa na yung project na yun na talagang nakalaan para sa amin. Sa pagdalaw ninyo sa amin, for the first time na, ngayon pa lang kami nakaranas na talagang tumungtong siya rito sa amin sa lugar namin na ganito at nabisita niya. Maraming salamat po, Pangulo. Sana po masolusyonan niyo ang problema namin sa lugar namin.